DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras birthday boy, Kuyang Governor Henry Waminal ng Misamis Occidental, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Kumusta po kayo? Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, 11 ng buwan ng Oktubre. Naku, bad news mga kuya sa mga drivers. Mahigit 2 pisong oil price increase nakaumang sa susunod na linggo. Ano ba yan? Meralco, may tapya singil naman sa kuryente ngayong Oktubre. 36 sentimos kada kilowatt hour ibabawas sa electric bill. Yan ang good news naman mga misis. Ito pa ang good news mga misis. Presyo ng bigas sa mga Kadiwa centers. Kadiwa ng Pangulo. Posibleng maibaba pa sa 39 pesos per kilo ayon sa Department of Agriculture. Repatriation ng mga Pinoy mula Lebanon at Israel isasakay sa chartered flights ayon yan sa DMW Secretary Kakdak. Armed Forces of the Philippines handa mag-deploy ng assets C-130 plane para agarang mailikas ang mga Pinoy sa bansang Lebanon. May bahay ni ex-presidential spokesperson Harry Roque ipinaaresto ng Quad Committee ng Kongreso. Wala, nadamay na si Mrs. Roque. Samantala, surrogate mama trafficking sa Cambodia iimbestigahan ng Senado. Utak ng sindikato target tukuyin. Sundalong namaril at nakapatay ng misis at 2 iba pa sa Isabela sinibak ng Philippine Army. Job fair naman sa POGO workers. Nilangaw, Department of Labor and Employment, dismayado. Baba siguro yung ba't marami bang Pinoy na nagtatrabaho rin sa POGO? Hurricane Melton pumatay ng 15 katao sa Florida. Higit 2 milyong residente walang supply ng kuryente. Grabe yung bagyong yun, ano? Ang lupit. Samantala sa detalya ng mga balita, higit 2 piso mga kuya. Mga kuyang taxi drivers, jeepney drivers, truck drivers, motorista. 2 pesos ang inaasang oil price increase sa susunod na linggo araw ng Martes. Ito ay dahil daw sa epekto ng tensyon na nangyari ngayon sa Middle East. Ayon kay Director Rodela Romero ng Department of Energy, Oil Management Bureau, batay sa 4 na araw ng trading, tinatayang tatas ng 2 pesos hanggang 2.30 bawat litro ang presyo ng gasolina. 2 pesos and 35 centavos hanggang 2.65 naman ang posible itaas sa presyo ng diesel. Samantala 2.45 hanggang 2 pesos and 55 centavos naman ang maaari itaas sa presyo ng kerosene. Bukod sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, ang pagsipa ng presyo ng crude sa world market ay epekto din ng pinsala ng Hurricane Milton sa Amerika
at ang paghina ng demand mula naman sa bansang China. Good news naman mga misis dahil may bawas singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Oktubre. Ayon sa Meralco, 36 sentimos kada kilowatt hour ang tapya sa billing ngayong buwan. Katumbas ito ng bawas na 72 pesos sa mga kabahayang kumukonsumo ng average na 200 kilowatts per hour kada buwan o 179 pesos sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatts per hour. Nauna nang inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na mula piso o 1.22 pesos per kilowatt hour noong Agosto ay bumaba na sa 1.19 pesos per kilowatt hour ang transmission charge nitong Setyembre. Ito ang isa pang good news mga misis. Umaasa naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Naabot pa sa presyong 39 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo na nasa iba't ibang lugar sa buong bansa. Ito'y kasunod ng pagsisikap ng pamahalaan na magatid ng abot-kayang presyo ng mga produktong agrikultura sa sambayan ng Pilipino. Sa pagsisimula ng 43 pesos na presyo ng bigas para sa Rice for All program sa Mandaluyong City kanina, sinabi ni Secretary Laurel na naisa sa katuparan ito sa sandaling lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon pa sa kalihim, ito ay dahil sa ang presyo ng bigas ay sumusunod lamang sa dikta ng pandaigdigang merkado. Sa pagtayo ayon kay Secretary Laurel, ay maaring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa susunod na taon. Narito si Secretary Laurel. Noong una ng trajectory ng peso na inaasahan ko is bumaba ng 55, 50. Pero problema nag-57 eh. Ang bigas natin dito is already dictated by, or we follow the world market prices eh. So yun ang problema, yung pag-weaken ng ating peso. Pero kung bumalik siya sa 46 o 55 or 56 peso, pwedeng bumaba to by next year. Assuming next year, pwede natin bumaba to ng 39. Samantala, dismayado ang Department of Labor and Employment sa mababang turnout ng mga POGO workers na dumating sa inilunsad na job fair para sa kanila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, wala pa sa kalahati ang pumunta mula sa higit 1,000 nagparehistro online. Kaugnay nito, plano ng DOLE na muling magsagawa ng job fair sa susunod na buwan. Sa datos ng DOLE, nasa 27,000 ang mga apektadong Pinoy mula sa National Capital Region kasunod ng POGO ban. Samantala, gagamit ng chartered flights ang Department of Migrant Workers para maiuwi sa Pilipinas ang mga OFW sa iba pang Pinoy sa Lebanon at Israel. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ito ay may isasagawa sa pagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito ay linsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos na gamitin ang lahat ng mga assets ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan ng Pinoy sa gitna ng lumalalang tensyon sa nabanggit na mga bansa. Dapat kasama rin mga nasa Iran. Sa ngayon ay meron ng 213 Filipinos ang nakabook ng commercial flights pauwi ng Pilipinas. Pero magkakahiwalay pa ang mga ito. Narito si DMW Secretary Kakdak. Merong mga 20 uuwi this weekend on 3 separate flights. Ang iba't iba lang flights ang bookings nila kasi pahirapan ng pagkuha ngayon ng block booking, yung maramihan na booking sa isang eroplano. Medyo restricted ang flights in and out of Beirut International. But rest assured, no chartering ang talagang goal natin.
Kaugnay ng balitang yan, walang pinipili ang Department of Migrant Workers pagdating sa paglilikas ng mga Pilipino mula sa gitnang silangan. Sa panayam ni Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2, sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak na maging ang mga undocumented Filipinos sa Lebanon ay kanilang tutulungan sa repatriation. Hamon lang anya sa kanila ang mga OFW na tumatanggi pa rin na umuwi kahit delikado na ang sitwasyon, habang mayroon ding mga Pinoy na kahit gusto nang umuwi ay ayaw namang payagan ng kanilang employer. Narito ang naging pahayag ni Kakdak. Pero merong mga kasong gano'n at nakahanda naman ng mga tao natin na sa matagal ng panahon yung expertise na pakikipag-usap sa employers ng ating OFWs at pagkikayat sa kanila na sila umuwi. So yan naman po ay maaring isagawa, no? Tulong na maaring ibigay ng ating labor attaché at ng personnel ng MWO, Migrant Workers Office, at ng OWA Welfare Officers doon. At makukumbinsi naman po natin ng mga employers na sila umuwi. Pati ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nakahanda ring tumulong para mailikas ang mga Pilipino mula sa gitnang silangan. Ayon naman kay Colonel Francel Padilla, spokesperson ng AFP, nasa kondisyon ang mga assets ng sandatahang lakas katulad ng C-130 planes at pwedeng ma-deploy anumang oras. Dahil pa man, preparado mo ang persang kaya ng mabilisang aksyon. Ito ay matapos sa pulungin ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa agarang pag-rescue sa mga naiipit na Pilipino, lalo na sa bansang Lebanon. Pero sinabi ni Colonel Padilla na nakatepende ang galaw ng AFP sa magiging aksyon ng Department of Migrant Workers bilang pangunahing ahensyang may kinalaman sa repatriation ng mga OFWs. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, umabot ng 1,300 Filipinos na ang nailikas mula sa Lebanon, Israel at West Bank mula noong nakalipas na taon. Sa iba pang balita, nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros at Senator Rafi Tulfo ang surrogate mom trafficking sa Cambodia. Kasunod ito ng pag-rescue sa 20 Pinay sa naturang bansa na biktima ng human trafficking at ginawang surrogate mothers, kung saan 13 sa mga ito ay buntis. Sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 1211 na inihain ni Hontiveros, sinabi ng senadora na kanilang maimbestigahan ang modus upang malantad kung sino-sino ang sangkot dito. Sinang-ayuna naman ito ni Senator Tulfo at sinabing dapat na maparusahan ang mga individual na nasa likod ng naturang modus. Sinabi rin ni Tulfo na maghahain din ito ng kahalintulad na resolusyon para sa pagsasagawa ng investigasyon. Saka yung ilan din nating mahabayan kasi wag namang pabobola, ha? Kasi iba sumang-ayon din. Kasi lokay baka the price is right. Siyempre, malaki ang bayad. Kapit sa patalim. Pero kailangan pag-isipan mabuti. Correct. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Nako, Mrs. ni Attorney Harry Roque, aba, nadamay na rin. Ipinaaresto na ng Quad Committee ng Kongreso. Samantala, sundalong namaril at nakapatay na misis at 2 iba pa sa Isabela, sinibak na ng Philippine Army at may kaso na yan. Pero ito po, maibigan, yung malakas na bagyo, Hurricane Milton sa Florida, USA. Grabe ang sinalanta po, mahabigan, at umabot na sa 15 katao ang inireport na namatay. Sana huwag ganun dumapo dito sa atin, ano? Diyos ko. Wipe out, lakay. Lumilipat ang mga kabahayan. Ayan.
At yan po ang detalyong balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide, Dr. Bengli at Dr. Lynn Laureta. Abay, bilis na oras. Alas 4:26. Ang Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Ilang days? Sa letrang O ng bingo lakay, 75. Wow, 75 days na lang. Christmas na. RH Break Time. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero batiin ko lang na happy birthday. Baka magpakain ito, ha? Magpamerienda mga brethren. Baka hindi nyo alam, ha? Sa mga nakilala po kay Kuyang Governor Henry Waminal ng Misamis Occidental. Abay, sabi ni Kuyang Erning Ponce, birthday daw ngayon ni Governor Henry Waminal. Aba, binabati ni Director Ann Ruby Jane Ponce at si Kuyang Mista Sam Gayong Gorsa. Happy birthday din kay Kuyang John Dale Texon. Mula sa mga brethren sa TM Calao Lads, kay Abby Bukis, Abigail Abby Bukis ng HR ng Metro Pacific Health. Staff to ni MVP Pangilinan, si Ninong Manny Pangilinan. At happy birthday din kay Mr. Willie O ng Sandigan 82. At belated happy birthday kay batin daw natin to dahil hindi pa nagpaparamdam. Uy. So pakiulit daw ang greeting sa kanya, ha? Si Mr. Rolls Royce. Ayan. Rolls Royce. Si Mr. Willie Titen. Binabati ni Chupaeng Aris Ilagan. Samantala, ipina-aresto na ng Kongreso ang misis ni Attorney Harry Roque na si Myla Roque. Wow. Dating beauty queen ito, ha? Hindi kasunod ng contempt order laban sa kanya dahil sa 3 beses na hindi pagsipot sa hearing ng Quad Committee. Ginawa ng Quad Committee hakbang ngayong araw sa ika-8 pagdinig ng committee kung saan nakasentro sa extrajudicial killings. Resulta ng madugong war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. The order is dead or alive. Magugunitang makailang beses nang inimbitahan ng komite si Myla Roque para magpaliwanag hinggil sa manoy pagpirma nito sa lease agreement sa mga Chinese nationals na iniugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nakapirma siya doon. Samantala, ang miss naman nito na si Attorney Harry Roque ay na-cite in contempt dahil sa pagkabigong isumite ang mga required documents para patunayan na wala siyang kaugnayan sa mga operasyon ng mga illegal Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Samantala, iginiit ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang patuloy na suporta ng Amerika sa freedom of navigation at freedom of overflight sa Indo-Pacific. Inamin ng Estados Unidos sa ASEAN Summit na nababahala ito sa tumataas na insidente ng mapanganib at iligal na aksyon ng China sa South China Sea. Ayon kay Blinken, ang mga agresibong aksyon ng China ay nakasasakit na ng mga tao, nakapipinsala
pagkilala ng mga barko ng ASEAN countries at taliwas sa commitment para sa mapayapang resolusyon ng tensyon. Todo suporta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa US na patuloy na nagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific. Samantala, naka-score naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, matapos maaresto ang itinuturing na godfather o big boss ng lahat ng mga illegal POG operation sa bansa, kasama ang 10 pang Chinese bosses at 7 Pinoy na nagsisilbing kanilang mga bodyguards. Wow! Mga bodyguards, mga pulis ba to? Mga militar. Yan ba si Godfather? Ha? Yan. Kamukha ba to ni Corleone? Ayan. Marlon Brando. Ang dilim lakay eh. No nga eh, ha? Wala bang mas malinaw-linaw na picture, video, ha? Ayan, pero yun, nakahiga sa kalsada o nakahiga, nakaupo. Ayan. Pinadapa lakay. Pinadapa. Ayan. Dapa. Yan. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, ang suspect na si Liu Dong, ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 na nag-operate noon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Yusek Cruz na ang pag-aresto kay Liu Dong sa isang, ito pala, ayan. Yan siya laka. In fairness, hindi naka-blurred. Oo nga, dapat lang para makilala. Dapat ang binablurred yung mukha ng mga biktima. Ayan, biktima o kay mga agents, ayan. Hindi yung mga baliktad minsan kung sino yung suspect. Binablurred ang mukha. Dapat nilalantad dyan Sabi pa ni Cruz, ang pag-aresto kay Liu Dong sa isang subdivision sa Laguna kagabi ay naisagawa batay sa isang warrant of arrest na inisyo naman na mission order ng Bureau of Immigration. Sinabi pa ni Yusek Gilbert Cruz na galing sa Hunan, China si Liu Dong na may iba't ibang mga alias at ito ang nasa likod ng scam farm. Mandaraya talaga, manluloko. Sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang 2 kumpanya sa Ilocos Sur. Alam mo anong Chabit, ba't napunta sa Ilocos Sur ang mga ito, ha? Central Luzon, Calabarzon, Cebu at dito sa Metro Manila. Di ba nang agaw ng baril yan? Hindi, laki. Sayang Hindi pa natin sure pagka transport ulit. Samantala, pinagpaliban ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na nakatakda dapat ngayong araw. Ito ay kaugnay sa kasong katiwalian laban kay Mabilog dahil sa controversial na kontrata sa towing services noong 2015. Sa pagdinig, iginiit ng kampo ni Mabilog na mayroon silang nakahain na motion to quash, dahilan para ipagpaliban ang arraignment hanggang sa tuluyang maresolba ang kanilang motion. Hindi naman tumutol ang kampo ng prosekusyon at humiling na bigyan sila ng hanggang October 18 para makapaghain ng kanilang komento. Itinakda ni 3rd Division Presiding Justice Kabotahe Tang sa November 22, 2024 ang pagbasa ng sakdal kay Mabilog. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Senado. Mga taga-gobyerno na protekto ng Pogo Big Boss na si Liu Dong dapat tukuyin. Abay, dapat lang at huwag lang tukuyin, Senator Risa, Senator Win. Dapat kasuhan din ang mga yan, accomplice ang mga yan. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Marami bang kasabot at protector? Sa bagay, sa totoo lang, itong mga Chinese na ito, hindi naman gagawa rito ng ganyang kalaki operation. Kung walang protector na ilang tauhan din ng pamahalan, ilang opisyal. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, isang malaking panalo sa kampanya laban sa mga kriminal at mga arkitekto ng Pogo sa bansa ang pagka-aresto sa umunay big boss ng Pogo na si Liu Dong na gumagamit din sa pangalan ng Lin Sun Han at Boss Boga.
Itong paniniwala ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian matapos iulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng pag-aresto kay Liu Dong sa Laguna. Ngunit ayon kay Hontiveros, sa dinami-dami ng mga Pogo hubs na inoperate ni Dong ay hindi maaring wala itong kasapot o protector mula mismo sa gobyerno. Dapat ang mga ito ang tukuyin ng mga law enforcement agencies at maaresto din kasama ang iba pang Pogo Big Boss na sina Duan Renwu, Zhang Xi at Wang Xiyang. Para naman kay Gatchalian, isang malaking achievement ang pagkaresto kay Lin Zunhan dahil kasama ito sa naisyo ng warrant ng sinalakay ang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Git ng senador, dapat lang matukoy kung sino-sino ang kanyang makasapwat at investigahan at kasuhan ng ang kanyang kasama na yung kanilang mga bodyguards. Kapwa pisalamatan ni Hontiveros at Gatchalian ang mga raiding team mula sa PAOK, Armed Forces of the Philippines Joint Special Operations Group at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasama na ang taga-Bureau of Immigration. Samantala, Mayor at Miss Thea, ngayon lamang ay nagkagalaiti naman itong si Senator Pato de la Rosa at kanyang sinagot. Binalaan itong si Kerwin Espinosa na kapag magpakita daw ito sa kanya ay kanyang susuntokin ng sa mukha dahil sa kanyang mga kasinungalingan sa pagharap nito sa Quadcom ng Kamara de Representantes. Nang gagalaiti kanina ito sa isang phone interview ng mga kasapi ng Senate media at pinaulanan ng mura itong si Kerwin Espinosa. Baka subukan natin mapakinggan yung kanyang audio, Mayor at Mestaya. Sabihan mo siya, pag makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Kung makapag-istorya siya ngayon, makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Bakit siya magagawa ng istorya? Samantalang noon, ang bait-bait niya nung nasa kustodiyan namin. Ang bait-bait niya. Tapos ngayon, kung ano-ano na pinagsasabi. Talagang drug lord talaga na. Sir, sa tingin... Kaganda ng usapan namin doon. Yun lang pinag-usapan namin. Tapos gagawa na naman siya ng kung ano-ano mga kabalaghan dyan. Sa tingin mo, sir, hindi siya credible na witness ng Quadcom? No! In the first place, he is a drug lord. Kahit na granting na dismiss yung kaso niya, still, he remains a drug lord. Alam ng mga tao yan. Kahit na nakakulong siya sa NBI, gumagana pa rin ang droga doon sa lugar niya sa ano yung niya? Albuera. Gumagana pa rin kasi siya pa rin nagpapatakbo. Alam ko yan. Nire-report sa akin yan ng mga tropa. Gumagana pa rin ang droga doon. Siya pa rin nagpapatakbo. Kahit nasa loob siya ng kustodiya ng NBI. Tapos ngayon, gagawa siya ng istorya. Ay, sir, anong mensahe mo sa kanya ngayon? Sabihan mo siya na pag makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha sa kanyang kasinungalingan. Ngayon, pag makita kami, suntukin ko siya sa mukha. Sobrang sinungaling siya. Pahayag kanina ni Senador Ronald Pato de la Rosa. Ito siya. Teka, Raymond, sandali, Raymond. Marami ba yung protector na ng itong big boss ng Pogo na si Liu Dong? Ang mukhang may mga impormasyon yung mga senador, Mayor, particular na sina Senador Risa at Senador Sherwin. Pero medyo matipid pa sila sa paglalabas ng impormasyon at sa aming pakiwari ay naghahanap pa ng karagdagang ebidensya kung meron man. Ano, sa pulis, sa militar o sa iba pang sangay ng gobyerno? Lahat na, Mayor, kasi mula sa mataas hanggang mababa kasi iba unang-una ginawang legal yung Pogo na yan at ang problema ay lumawak, naging illegal na nung huli. At lahat naman ay parang hindi lang sa administrative function, pati sa law enforcement at pati yung nasa mga agency na dapat ay magbantay ay mukhang kasama din sila dito sa pagpipikit mata dito sa mga kagagawan ng mga Pogo. Yung mga bodyguards na nahuli rin, sila ba'y pulis, dating pulis, sundalo? Yun ang kanilang hinihintay, Mayor, ang report mula sa PAOK at Bureau of Immigration dahil
ito yung kanilang pero ang mukhang ang labas doon ay mga Pinoy, yung mga bodyguards, pero tinitiyak pa nila kung ito yung mga police o mga sundalo o kaya ay mga civilian itong grupong nahuli doon sa lalawigan ng Laguna, Mayor. Baka tulad ng mga staff members na bodyguard din, driver ng mga big boss ng Pogo din na nahuli din sa may Ayala, Alabang. Naalala mo yun? Ayun na nga. Nakasain sa lugar. Oo, nakasain sa Alabang. Nag-away yung dalawang taga-SAP kaya nabuking tuloy. Ayun, yun ang inihintay pa nila, Mayor, yung official report dahil umanggagaling sa mga law enforcement agencies para malaman kung ito ba yung mga law enforcers din, itong grupong ito na nagbibigay seguridad doon sa Pogo operator, supposedly na ang tawag nila ay si Boss Boga. Boss Boga, ayan. Teka muna, ano nangyari nga pala nung boss nitong dalawang staff members na nag-away dyan sa Alabang? Di ba? Kahati yung boss nila doon sa 40,000 pesos sweldo nila? Di ba lahat yun, Mayor, na nasibak lahat yung official niya, yung buong team. Pati yung kanilang mga opisyal ay tinanggal at under investigation lahat sila dahil nga paano na-assign itong dalawang SAP na supposedly nasa Mindanao pero nandoon na nagbabantay sa Alabang. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ito na ang pagkanta naman ni Kerwin Espinosa, Senator Bato. Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Nakot, hindi itataga sa Bato, ha? Sasapakin daw ni Bato. Ayan. Oo nga, Lakay. Matutupad kaya yun? At saka, ano epekto nito sa kanyang re-election bid? Yun pa rin ba yung kanyang Lakay? Campaign jingle? Hindi, ito yung bayad ng jingle last election. Ay. Ewan ko lang, ito pa ang jingle niya ngayon. Ayan. Basa. Senator Bato de la Rosa, idiniin ni Kerwin Espinosa para idawit sina dating Senator De Lima at Peter Lim sa illegal na drug trade. Idetali mo nga yan, RH12 Milky Riganan, Manang Milky. At Lakay, si dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagdiin sina dating Senator Leyte De Lima at negosyanteng si Peter Lim sa operasyon ng illegal drugs. Ito ang testimonya ni Kerwin Espinosa sa pagharap ngayon sa hearing ng Quad Committee na sumwentro sa issue ng extrajudicial killings sa war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Sa testimonya ni Espinosa, nangyari ito noong November 2016 sa pagbalik sa bansa mula sa Abu Dhabi kung saan siya naaresto dahil sa kaso ng illegal na droga. Ayon kay Espinosa, si De La Rosa ang mismong sumundo sa kanya sa airport. Nagsakay, umupo sa harap si De La Rosa at siya naman sa passenger side sa likod at pinagitnaan siya ng dalawang pulis. Sinabihan umano siya ni De La Rosa na umami na sangkot siya sa kalakaran ng droga at idawit siya ng Lim at De Lima sa kalakaran ng droga at matiging ang dalawa. Nagbabala umano sa kanya noon si De La Rosa na kung hindi siya susunod, mangyayari sa kanya o sa miyembro ng kanyang pamilya ang sinapit ng kanyang ama na si Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa na pinatay sa loob ng kulungan. Ako si Neil Craig Gunahan na bulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Wow, bigat yan Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Standby, Kristan Karag. Pangulong Bongbong Marcos naisip na naloko siya sa pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na hindi sila magkaibigan. FO? May hugot ba ang Pangulong BBM? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Mistea, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sila magkaibigang dalawa. Sa kapihan sa media forum dito sa Lao, sinabi ng Pangulo na hindi niya na alam kung ano ang paniniwalaan. Ang alam niya daw kasi ay magkaibigan silang dalawa kaya ang pakiramdam niya ngayon ay baka naloko siya. Narito si Pangulong Marcos. I don't know anymore.
I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos kung bakit hindi na ginawang caretaker si VP Sara sa biyahe niya ngayon dito sa Lao. Ayon sa Pangulo, hindi na kasi parte ng administrasyon ang vice-presidente nang umalis ito sa gabinete. Magiging unfair naman anya sa pangalawang Pangulo kung isasama pa siya bilang caretaker. Samantala lakay, pinag-usapan ni na Pangulong Marcos at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon ang kilalang food chain sa bansa ang Jollibee. Nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader sa sidelines ng ASEAN Summit. Binigyan ng Pangulo si Prime Minister Luxon ng Jollibee dal na nakabarong. Ayon kay PBBM, sinabihan niya ang kanyang staff na magdala ng regalo na something Jollibee para sa Prime Minister. Matatanda ang kumain sa Jollibee si Lacson at misis nito nang bumisita sa Pilipinas noong Abril. Mula sa Vientiane, Lao, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagustuhan ba yung Chicken Joy? Ay, hindi lakay. Jollibee dal na lang. Kasi, Jollibee dal. Oo, sabi ni Presidente, kung pagkain daw kasi, mapapanis na. Kung dadalhin dito. Ayan. Kasi gusto pala ng Prime Minister, ayan, ang pagkain sa Jollibee. Ganun ba? Eh di ilagay sa ref, tapos i-reheat. Iba na yung lakay kasi hindi na siya fresh. Hindi na fresh. Baka hindi na juicy. Magpunta niyo na lang dito. Okay. Oo, kasi nung pumunta nga siya dyan, yun yung natandaan ng Presidente, dumaan sila sa Jollibee kasi kumain doon yung Prime Minister. Nakigaya kay Prime Minister Justin Trudeau ng Canada, ha? Oo, ayan. Si Prime Minister Trudeau nandito rin na lakay. Ayan. Pero si Pogi? Nandito rin sila lakay kasi mayroong ASEAN-Canada Special Summit. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Teka muna. Balik sa inyo, yes. Anong masarap dyan? Anong magandang pasalubong galing ng Lao? Yan yung pinag-usapan namin, Miss Let, kahapon eh. Damit ba? Oo, ayan. Hindi ko kayo madadalhan ng authentic noodle dito na masarap, pero ang kape nila, napakasarap na. Mas masarap ba ang kape nila kaysa sa Vietnam coffee? The Vietnamese coffee? Pareho, pero sobrang tapang ng kape nila dito. Na ayun, kasi doon sila kilala lakay sa kape. Kaya yung libre dito sa summit na to puro kape. Ayan, milk tea, mga ganyan. Palagay ko sa airport marami rin yan na Miss Let. Ayan. Milk tea, Miss Let. Tingnan nga natin kung matapang nga yan. Pag natin natin lakay. Mas gawa tayo ng vlog. Ayan. Patitikimin ko kayo ng Lao coffee. Nakaramdam din. Ayun. Tsaka milk tea sana. Yun yung sasabi ko lakay. Tsaka milk tea sana. Milk tea. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Let, mula sa Lao Democratic Republic. Ba't gano'n? Yung mga communist country may democratic na republic. Babalikan natin lang pang mga balita at mga reports. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:55. Talya pa rin natin mga balita. Idinin na nga ng drug lord na si Kerwin Espinosa, si dating PNP chief at ngayon Senator Bato de la Rosa, para i-pressure sa kanya na idawit din si dating Senadora Leila de Lima at businessman Peter Lim sa illegal drug trade. Sa investigasyon ng House Quad Committee kanina, sinabi ni Kerwin Espinosa na sinabi sa kanya ni Senator Bato na isusunod daw siya sa kanyang tatay na si dating Mayor Rolando Espinosa kung hindi siya sumunod sa plano. Anya ay plinansya nila ang lahat na dapat sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, petsa at iba pang mga impormasyon. Ipinakiusap din umano kay Espinosa ang bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan para magtugma ang kanilang mga testimonya. Ganito ang paliwanag ni Kerwin Espinosa. Senator Bato. Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. May mga pangalan na
pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. Peter Lim, tapos si Senator De Lima, protector daw. Samantala, positibo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na konektado kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guang na huling big boss umano ng illegal na pogo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz na malaking tsansang si Liu Dong alias Boss Boga ang hindi mabanggit na pangalan ni Guo sa mga pagdinig. Paliwanag ni Cruz, puro na sa ibang bansa ang hinihinalang katulong ng dating alkalde kasama na ang umano'y business partner niyang si Wang Ziyang, co-incorporator ng Pogo sa Bamban. Narito ang PAOK. Pwedeng siya yung binabanggit doon na ayaw banggitin naman ni Alice. Kasi nga, nandito pa pare. Oo. Nandito pa siya. Siyempre, binabanggit niya yung mga wala na dito, mga nasa abroad, di ba? Yes, sir. Yung mga tumulong sa kanya. Sila Duan Renwu, yung pulis, pare. Sila Wang Ziyang. Sila Xianji, pare. Yan mga nasa abroad na yan. Yan yung mga binabanggit-banggit niya, pare. Pero itong sila Boss Boga, hindi na binabanggit yan. Samantala, aminado si Cruz na marami pang bossing ng illegal na pogo ang dapat mahuli sa susunod naman nilang tatargetin. Mayor Siana, Star City, Deo makalma ang inyong... Samantala sa 183 na nag-file ng COC bilang kandidato sa pagka-senador, 66 lamang ang pasok sa listahan matapos suriin ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, ito ay matapos nilang reviewin ang mga nasabing COCs. Naku, natanggal kaya aking BFF, si Francis Leo Boylaya Marcos sa Mangusin. At saka yung nagpakilalang boyfriend ni Chris Aquino, ayan, natanggal kaya? Oo, nakasama. Dahil dito pinaalala ng COMELEC na hanggang sa Lunes na lamang, yung mga na maaari maghain naman ng petisyon para may deklarang nuisance o panggulo lamang ang isang kandidato. Target namang matapos ng Law Department ng COMELEC ang lista ng nominado naman sa pagkasenador at mga party list sa susunod na Miyerkules, October 16 na isusumite naman sa Commission NBank. Samantala, lakay sibak ang isang tauhan ng Philippine Army na namaril at nakapatay sa sariling misis at dalawang iba pa sa loob ng kampo militar sa Gamu, Isabela. Kinilala ang suspect na si Sergeant Mark Angelo Ahel at ang mga biktima na sina Erlinda Ahel, misis ng suspect, driver na si Rolando Amaba at biyana nitong si Lolita Ramos. Ayon kay Colonel Louis De Maala, tagapagsalita ng Hukbong Katihan, nangyari ang insidente sa loob ng 5th Infantry Division, Camp Melchor de la Cruz, sa UP Village kahapon ng hapon. Sakay umano ng van ang mga biktima ng paputukan ni Ahel kung saan dead on the spot si Amaba habang sa ospital na nalagutan ng hininga sina Ramos at ang misis ng suspect. Agad na naaresto ang suspect na nasa kustudiya na ng Gamu Municipal Police Station habang patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Samantala mga kababayan, may kamag-anak po ba kayo sa Florida, USA? Naku, may makakilala tayo dyan. Sina Boyet at Eva Gonzalez, kumusta kaya sila? 15 kataong inireport na namatay matapos salantain ng Hurricane Milton ang Florida, USA. Mahigit naman sa 2 milyon ang wala ngayong supply ng kuryente dahil sa matinding hambalos ng hangin ng Hurricane Milton. Kasabay ng pananalasa pa ng maraming tornado sa nasabing lugar. Nasa Category 3 ang lakas ng Hurricane Milton nang maglandfall malapit sa Siesta Key, Florida noong gabi ng Miyerkules. Sinira ni Milton ang maraming kabahayan, mga kalsada, mga linya ng kuryente, punong kahit iba pang mga ari-arian. Patuloy ang ginagawa ngayong pagtulong sa mga sinalanta ng Hurricane Milton habang sinisikap na makarecover ang mga residenteng nawasak ang kanilang mga tahanan. Sa balitang sports, Miss Thea. NBA
puntiryang makapaglaro sa China. I-detalye mo yan, RH53, Kristan Karag. Kristan. Magkakaroon din ng laro ang NBA sa China sa hinarap. Ito Bato, kanya na signal mo. Hinarang na agad. Foul! Anyari, ayan, foul. Out! Ayan, aray. At ayan ang kabuuan nating mga balitaan talakayan sa ating palatuntunan ng break time. Happy weekend! Ingat-ingat. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Antabayan ang mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen at hindi po Lady Spy. Oras alas 5:05. This